Isa TV Production. Your only island TV channel. What's up, besties? Panibagong araw, panibagong episode na naman ang inyong matutunghayan. This is your host, Christine Lim, ang inyong sporty bestie na makakasama niyo tuwing linggo para sa Passports, ang inyong passport sa sports. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Isabela City Division Heat 2024 Open! At ngayon, kasalukuyan po tayong andito sa La Paz Covered Court kung saan ginaganap ang isa sa mga laro ng ICDAA Meet, ang gymnastics. Pero ngayon naman ay mapapanood natin ang laro ng rhythmic gymnastics. Pero bago yan, puntahan at samahan muna natin si Lodi Diggs kasama niyang mga atleta para alamin kung bakit nga ba nila mahal or gusto ang larong gymnastics. So ngayon guys, kasama natin si Katrina. So Katrina, bakit mo nga ba gusto ang larong gymnastic? So gusto ko lang po yung gymnast kasi gusto ko ma-show sa public. Then gusto ko din ma-show yung kung anong talent yung meron yung school namin. Yun po. So, eto naman, anong pangalan mo? Dina po. Dina. So si Dina naman. So Dina, bakit mo nga ba gusto ang larong gymnastic? Kasi po nakita ko po yung sarili ko sa gymnastic and kaya po nang sabi ni Ate Katrina na gusto ko din na makita ko sa public and ma-proud sa akin yung BNHS saka yung family. Yun. So ano yung naramdaman nyo na kayo yung pinili bilang maging representative ng Basilan National High School? Siyempre, I feel special po kasi ako talaga kami yung nakita nyo na para ma-interview nyo po yun. So and that's it guys, na rinig natin ang mga komento ng mga players ng gymnastic tungkol sa larong ito. So Eman, matanong ko lang, bakit mo nga ba gusto ang larong gymnastic? Dahil ng elementary pa lang nagano ako kasi mahal ko gymnastic at maganda pala yun. Yun. So si Judy naman. So Judy, bakit mo nga ba gusto ang larong gymnastic? Kasi maganda siya, sir. Pagkatapos may experience na po ako dahil sa tatay ko, tinuturuan po ako. Pagkatapos may nagagandahan din ako sa laro. So first time mo bang mag-compete sa gymnastic? Hindi po, grade 2 pa po. Grade 2. So ano yung mga highest na narating mo? Anong level? Like zebra level, ganyan? Mga pagadian. Pagadian sa regional meet? Opo, nakasali ka na. regional. So ano yung naging experience mo doon sa regional meet? Maganda din, sir, kasi maraming mga magagaling. May matutunan din kami sa kanila kahit kunti lang. Yun. So at yun na nga guys, narinig din natin ang kanilang mga komento tungkol sa larong gymnastic. So Antoinette, matanong ko lang ha. So bakit mo nga ba gusto ang larong gymnastic? Dahil gusto ko sumama sa regional at makasaya kung saan kami pupunta. Yun. So si Benebib naman. So Benebib, bakit mo nga ba gusto ang larong gymnastics? Kasi doon natin matutunan mag-split, cartwheel at makapunta sa ibang lugar. Yun. So guys, yun na nga, narinig na natin ang kanilang mga komento tungkol sa larong gymnastic. So ngayon guys, kasama natin ang isa sa mga atleta ng gymnastics. So matanong ko lang, ano pong name nila? I am Ira Francine May Ramos. So si Ira. So Ira, matanong ko lang bakit mo nga ba gusto ang larong gymnastics? Kasi nakita ko sa sarili ko nung bata pa ako, mahilig ako sa mga sayaw, ganon, oo. At nakita ko din sa mga kasama ko na mahilig din sila mag-gymnastic. Kaya gusto kong gayahin, gusto kong itry. Kaya yung nag-train ako, naging part na din ng, ng life ko yung pag-gymnast. At nagiging So is this your first time to join or to compete this event? Hindi po. Hindi. So ilang years ka na nag-gymnastic? 7 years na po 7 akong years. gymnastic. So ano yung highest na na narating mo, like zebra, regional?
Regional. Regional. So, anong medalist ka ba? Gold, silver? Gold po dito sa city meet, division meet. Yun. So guys, yun, narinig na natin ang kanilang komenta tungkol sa larong gymnastics. So ayun na nga. So ngayon guys, alamin muna natin ngayon kung ano nga ba ang larong gymnastics. Thank you, Lodi Diggs! Ngayon naman alamin muna natin kung ano nga ba ang rhythmic gymnastics. Ang Olympic Rhythmic Gymnastics ay isang pambansang kaganapan na eksklusibo para sa mga babae na gumagamit ng mga equipments upang ipakita ang kasanayan, kakayahang mag-stretch, at musiklidad. At ito ay nag-debut sa Olympics sa Los Angeles para sa 1984 na Olympic Games. Ang rhythmic gymnastics ay may dalawang categories. Ito ang individual all-around women at group all-around women. Isang fun fact tungkol sa gymnastics. Ang gymnastics ay isang sports na nagmula sa sinaunang Griego kung saan ang mga gymnast ay kilala sa kanilang kahusayan sa sining ng katawan at balanse. Sa kasalukuyan, ang gymnastics ay naging mas popular sa buong mundo. At ang mga gymnast ay nagpapakita ng hindi lang physical prowess, kundi pati na rin ng kahusayan sa sayaw at pagtatanghal. Sino, saan at kailan naimbento ang rhythmic gymnastics? Ang rhythmic gymnastics ay nagmula sa Europa noong ika-19 na siglo at mula noon, ito ay nag-evolve bilang isang Olympic sport. Ang kredito para sa pag-imbento ng rhythmic gymnastics ay nauukit kay Swedish educator Per Henrik Kling na nag-develop ng isang sistema ng mga ehersisyo. Ang sistema ni Ling ay nakatuon sa maayos na pagsasama ng pisikal na galaw at musika na nagtayo ng pundasyon para sa pag-unlad ng rhythmic gymnastics. Sa rhythmic gymnastics, ang mga atleta ay nagtatanghal gamit ang mga equipments sa halip na sila ang nasa equipments. Ang mga gymnast ay gumagawa ng mga jumps, tosses, leaps at iba pang galaw gamit ang iba't ibang uri ng equipments at sila ay ginajudge hindi lamang sa kanilang lakas o galing, tumbling kundi higit sa lahat ng kanilang grace, kahusayan, sayaw at koordinasyon. Ang mga nangungunang rhythmic gymnast ay dapat magkaroon ng maraming kasanayan tulad ng balance, flexibility, coordination, and strength kung saan ito ay ilan sa pinakaimportanteng itinuturing. Kinakailangan din nilang magkaroon ng mga katangiang psikolohikal tulad ng kakayahang makipagkompetensya sa ilalim ng matinding pressure at ang disiplina at etika sa trabaho upang mag-practice ng pare-parehong mga kasanayan ng paulit-ulit. May 5 different types of apparatus ang rhythmic gymnastics. Ito ay ang rope, ang hoop, ang ball, ang clubs, at ang ribbon. Meron ding free floor exercise, ngunit nilalaro ito usually in the lower levels of the competition. Fun fact, besties, tungkol sa rhythmic gymnastics. Sa rhythmic gymnastics, hindi lang equipments ang kanilang mga kasama sa pagsasanay, kundi kahit ang kanilang katawan mismo ay nagsisilbing bahagi ng sining. Ang mga atleta ay gumagamit ng ribbon, hoop, ball, clubs at rope, hindi lang bilang props kundi bilang mga equipment na nagdadala ng buhay at kulay sa bawat galaw at sayaw na kanilang ipinapakita. And yun na nga lahat. Excited na ako to watch the highlights of the said game. Tara, balik sa field! At ayun na nga, nalaman na natin kung ano nga ba ang larong gymnastics. Ang galing naman ng sporty version namin. Galing na bagay. But anyway, So speaking of gymnastic, no, alam ko way back high school, di ba gymnastic ka rin? Hala, bakit mo alam yun, Lodi Diggs? Siyempre ako pa, lagi yung nanonood ng mga highlights and yun na, performance mo during high school. So, may tanong ako. If you are going to rate my performance during my high school days, anong rating mo? Siguro I will rate it at 11 over 10. Uy! Bakit 11 over 10? Napanood mo ba talaga yung game Yes, kasi ko? every time nag-perform ka, like, na-amaze kami. Uy, ako lang to, Lodi Diggs, to. Talaga, Lodi Diggs. Pero thank you so much, ha. You're supportive pala talaga. Siyempre, schoolmate tayo eh. Di ba? Tama nga naman. So anyway, thank you talaga. But guys, if you do not know it, I am a rhythmic gymnastics to be specific. I am a rhythmic gymnastics athlete from elementary to secondary, Lodi. So, sporty basically, ano ba pinaka
highest na narating mo? Regional or Mount Everest. Pang national. Ay, charot. But anyway, ayun ang lamig doon na sa Mount Everest, kung doon ka nag-gymnastic, kung doon ka Oo, nag-perform. palay mo, di ba? Di ba, ang Doon lamig? ako, may picture ako doon ng naka-gymnast ako. Then charot lang. Pero I reached regional meet. So, Regional? Opo, ang hirap-hirap talaga ng larong gymnastics, to be honest. Roddy So ano Diggs. yung feeling na andun ka na sa regional meet, ibang level na, ano yung feeling? Sobrang nakakakaba kasi 'di ba syempre kalaban mo from different schools. So ikaw different city pala kasi syempre ikaw you're representing your city. So dapat you are gonna, play with pride. Pero you still manage to slay pa rin ba? Syempre naman, kasi ako to. Syempre, kailangan slay, kailangan proud tayo. Siguro, yung masasabi ko lang talaga kung bakit hindi talaga di namin nakuha or ako nasungkit talaga yung gold medalist. Kasi siguro Lodi Diggs kulang talaga ng mga equipments during our time ha. Pero ngayon parang evolving kasi Lodi Diggs as in evolving sa lahat ng aspect. And I believe siguro this regional meet, yung mga mananalo for the city meet is may chance na talaga na Opo, Lodi Diggs. Makapunta sa ganung level, di ba? Oo, syempre kasi diba? natak Isabelenyo Ikaw nire-represent mo yung Isabela City, Opo. dapat maging proud at ready ka palagi. Di ba? Yes. Pero ang gagaling talaga nila Lodi Diggs. Sobra. Pero magaling din naman kami. Yun na. Siyempre kayo yung nauna, di ba? Oo, syempre. Pero I am so happy and proud to see yung mga ganon, maliliit pa sila hanggang lumaki na sila. Gymnastics pa rin talaga. Talagang grabe yung improvement, Oo, di ba? grabe, Step by Lodi. step hanggang sa paglaki nila. Oo. Malay natin, baka national level, di ba? Oo, tama ka dyan. But anyway, Lodi Diggs, napahaba na yung kwentuhan natin Yes. Masyado mo akong in-interview. But anyway, ngayon naman ay mapapanood natin ang highlights ng rhythmic gymnastics na ginaganap dito ngayon sa lungsod ng Isabela bilang isa sa mga laro ng ICDAA Meet 2024. Yes. Right, Lodi So, Diggs? So ready ka na ba? Ikaw, ready ka na ba? Of course. So, we're both ready. So, 3, 2, 1. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's the bleacher and the puppet and your blind devotion. There's something breaking at the brink of every wall that's holding all that you know. So tell me, do you wanna go? Where it's covered in all the colored lights, where the runaways are running the night. Impossible comes true, it's taking over you. This is the greatest show. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. This is the greatest show. Colossal we come, these renegades in the ring, where the lost get found and we crown them the circus kings. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. It's burning, outshining anything that you know. Just surrender, cause you're coming and you wanna go. Where it's covered in all the colored lights, where the runaways are running the night. Impossible comes true, intoxicating you. This is the greatest show. We light it up, we won't come down, and the sun can't stop us now. Watching it come true, it's taking over you. This is the greatest show. At ngayon nga guys, kasama natin ngayon ang coach ng BNHS Men's Artistic Gymnastics Team. So sir, matanong ko lang po, ano po yung naging preparations ninyo for this ICDAA Meet 2024? Opo, sa katunayan, naghanda ang BNHS noong December 2023 pa po
nagsimula yung training ng mga gymnast namin. At talagang pinaghandaan namin yung division meet. At napaka-swerte namin kasi yung principal namin, si Dr. Lana H. Bastri, ay napaka-supportive sa mga atleta namin. So, nagsimula ang training noong December and then hindi natuloy ang division meet. So, nag-resume noong January 2024. Noong January, first week pa lang po, nagte-training na yung mga atleta namin. Simula't umaga hanggang hapon, talagang ando ang mga coaches, talagang minomonitor yung... Talagang dinisipline na talaga yung yes, players. andun po talaga. On time dapat ang practice. At talagang pinaghandaan namin para makuha namin yung titulong undefeated ng Isabela City Schools Division po. Yun. So sir, no, in a scale of 1 to 10, gaano na po ka-ready ang BNHS team for the upcoming Zipra Meet 2024? Siguro po, masasabi ko na nasa 8 na kami kasi syempre, nagsisimula pa lang tayo ngayon sa division meet at ihahanda din namin to para sa regional meet. So mayroon pa kaming siguro mga 3 months to 2 months of preparation. At kung andun na kami sa regional meet, doon na namin nasasabi na 10 over 10 na. Handang-handa na talaga po. At ayun na nga guys, narinig natin ang kanilang komento tungkol sa ICDA Meet 2024 Rhythmic Gymnastics. So ngayon guys, kasama naman natin si Ma'am Mariel, ang coach ng Rhythmic Gymnastics Girls Category Team. So ma'am, matanong ko lang po, no, ano po yung naramdaman nyo na kayo po yung nanalo for this match? I felt very honored and proud at the same time na I am their coach to represent the upcoming Zipra Meet 2024. So ma'am, ano po yung naging strategy nyo or preparation to bring home the bacon? Of course, when we say sports kasi, it entails a lot of time to practice. Kasi yung skills, we have to develop it over time. It's not just an overnight task. So, we are honored to be supported by our principal, Dr. Lana H. Basri. We are very supported and binigyan niya kami ng time to practice our routine and to enhance the skills of our athletes. And as a coach, yung athletes ko kasi, tatlo sila. So, they have different strengths and weaknesses. So, I have to anchor on their strengths para mas ma-enhance and ma-improve yung kanilang skills. Ayun. So, ma'am, lastly po, ano po yung message nyo sa mga kabataang Isabeleños na gusto rin pong naging athlete ng gymnastics? Yung mensahe ko para sa mga batang Isabeleños na gustong maging gymnast in the future, dapat determinado at maging focus and disciplined sa kanilang craft kasi lahat naman ay natututunan at napag-eensayuhan, kaya dapat maging focus lang and determined sa kanilang chosen sports. And then, thank you so much, Ma'am Mariel. And there you have it, guys. Narinig na natin ang komento ni Ma'am tungkol sa larong gymnastics. At ngayon nga, guys, kasama po natin ngayon si Ma'am Jocelyn Oreta, ang Tournament Director ng Gymnastic Event for this ICDA Meet 2024. So, Ma'am, good afternoon po. Matanong ko lang, Ma'am, ano po yung naging preparations niyo for this ICDA Meet 2024? Okay. For this ICDAA 2024, ang laki talagang preparation, most especially for the gymnastic sports event kasi itong gymnastic sports event, we have 4 discipline. We have men artistic gymnastics, women artistic gymnastics, aero gymnastics, and women artistic gymnastics. And each discipline has the different equipments ginagamit. So malaki talagang preparation because we made some of our equipments are, even though it is standard the sizes but improvised. Since kamahalan yung mga equipments, we made an improvised equipments para magamit for this ICDA Meet 2024. And then for the rubber mats also, since we lack a rubber mat, we don't have rubber mats for the gymnastic. We borrowed from the nearest division, which is the Lamitan divisions. I would like to thank also to Ma'am Mayra Moncabong for letting us
borrowed the rubber mats, as well as to the president of Basilan State College and to Sir Kamal, the dean of the criminology. They let us also borrow their rubber mats para magiging maayos at safe ang mga bata during the competitions. Yes, so yon ang laking preparation talaga yan. And then I would like also to thank also sa mga coaches giving their effort for their athletes to build up, to came up with this. We are a big numbers of gymnasts for this 4 discipline competitions. Yun. So ma'am, ano po yung message niyo sa mga atletang Isabeleños sa paparating na ZIPRA Meet 2024? Okay, for those qualified, who will qualify for this athletes for this ZIPRA 2024, representing Isabela City divisions. So my message to you is just continue on practicing. Just give your best, enjoy it, and just give their best. As we're not going only to aim to ZIPRA. Mag-aim din sila maging palarong pambansa and to the highest level, international level. Yun ang wish ko sila maaabot ng mga taga-Isabeleños gymnast. And they should also be proud na i-represent nila Isabela City. Yes, yun. So ayun na nga guys, no, thank you so much. So ngayon guys, kasama naman natin ngayon si Sir Arnel Hadjan, ang DepEd Sports Officer ng DepEd Isabela City. So sir, good afternoon po. Sir, matanong ko lang po, ano pong masasabi nyo na after 4 years, nagkaroon na po ulit ng ICDAA Meet 2024? Yeah, good afternoon. Thank you for that question. Actually, yung 4 na taon, kung mapansin mo, mula sa parid pa lang, naipakita ng ating mga manlalaro, mga magulang, DepEd officials, yung excitement nila. Yun. Parang sa 20 years na existent ang Isabela City, because we separated from Basilan Schools Division way back 2002-2003. So after 20 years, the division meet, the 18 Isabela City Division Athletic Meet Association was one of the best meet during the parade until now, and we are very thankful that our ISA TV, the passports, the division ICT coordinator, talagang pinaghandaan po talaga, school sir. coordinator, pinaghandaan at naka-live lahat ng laro. Yun ang pinakamaganda ngayon. Kahit nasa bahay ka, nasa ibang bansa, talagang mapapanood ng mga kamag-anak nila, yung mga players natin. So, naging ano talaga sir, no? Naging ibang-iba talaga yung division meet ngayon kumpara nung dati kasi nagkaroon tayo ng special coverage, di ba sir? Yes. So sir, no, in a scale of 1 to 10, gaano na po ba ka-ready ang atleta ng mga Isabeleños for the upcoming ZIPRA Meet 2024? Okay. Pag pinag-uusapan ang pagkahandaan, nagkaroon kasi tayo ng first inter-school sports club competition. In 20 years, that was the first time nagkaroon tayo ng sports club competition, supported also by our city mayor, by the city vice mayor, the city councilors, and it was started last October 12 to first week of December. So yung inter-school na yun ang nagbigay na mas malalim na kahandaan sa mga players natin. Kasi kung mapansin mo, umiikot ako sa mga venue. During the inter-school, yung mga bata, as in, sabi ko, hindi pa kaya. Pero ngayon, pagdating ng division meet, umikot ako ngayon, 2 araw na umikot, nakita ko talaga yung improvement. So because of that preparation from the inter-school, din nagkaroon tayo ng division meet. So our Isabela City Division delegation going to the regional meet, I could rate 1 to 100. Wow. Nasa 75 to 80%. So sir, no,
kaya na po ba ng Isabela City na mag-host for the upcoming ZIPRA 2025? Ano po sa tingin niyo, sir? Kayang-kaya. Kayang-kaya. Kayang-kaya ako, napangiti ako kasi modesty aside na expose naman tayo sa mga international game. Pero locally, regional level, kayang-kaya na natin mag-host ng regional meet. For what reasons? Number one, these are the facts. Number one, si Ocon, Dumingag, Rojas, Ipil, nakapag-host ng regional meet. Tayusang City. And because of the infra project of our city government, the covered court, so most of the game kasi ngayon bawal na maglaro sa under the heat of the sun. Yes, sir. So dahil doon, sa nakita ko, 95% Yun. we are ready to host Ready the ng Isabela City. 5 to 7,000 athletes and delegates coming from the 8 schools division. Yun. So, thank you so much, sir. At ayun na nga, guys, narinig natin ang komento ni Sir Arnel tungkol sa ICDAA Meet 2024. Ang rhythmic gymnastics ay isang kampyonato ng emosyon at kagitingan. Ang entablado ay nabighani sa kahali-halina at makulay na pagtatanghal ng mga atletang puno ng pangarap at puso. Bawat execution, bawat sayaw at bawat indak ay tila himig ng pagsisikap at pananabik para sa tagumpay. Sa ilalim ng kumikinang na mga costume at make-ups, ang mga manlalaro ay nagdala ng kani-kanilang kahusayan at galing, naglalayon na ipakita ang kanilang pinakamahusay na husay sa larangan ng gymnastics. Ang mga manonood ay hindi lang basta nakakapanood ng isang kompetisyon, kundi naging saksi sila sa paglahok ng bawat atleta na may puso para sa larong ito. Makikita ang kanilang pagpupursigi at oras na nilaan para maging maayos ang kanilang ipinapakitang performance. Sa huli, ang larong rhythmic gymnastics ay hindi lamang naging isang paligsahan, kundi isang makapangyarihang pagtatanghal ng diwa ng pagiging Pilipino. Matatag, mapangahas at puno ng determinasyon sa harap ng anumang hamon. And that was it, you all guys. Sana'y nag-enjoy kayo para sa episode na ito. Kita-kits sa susunod na episode. Kasama pa rin yan yung sporty bestie, Christine, para sa Passports, ang inyong Passports sa Sports. Dito lamang yan sa Isa TV, your only island TV channel.